Then mga kamerks, ito pala yung MIUI 125 ng ating customer. Ito yung nabaha, then nalusong talaga to, halos lubog yung engine. Tapos ayan, once na pinatakbo talaga yung may tubig na engine, ganyan mangyayari, halos babaluktot. Grabe yung pagkabaluktot ng sigunyal. Buti na lang hindi naputol, kasi kung naputol, mas malaking damage ang epekto niyan sa kanyang engine. Ikaw. Gripo. Mineral water. Puti-puti pa. Yan na. Condensed milk na yan. So yan mga kamerks, gatas na. Sobrang daming tubig. Pasukan ng tubig. Overhaul na yung gagawin natin. Halos bibiyakin na natin yung makina kasi itong sigunyal. Papansin nyo, connecting rod, tabingin na. Sinayod na rin yung block. Ito yung block. Halos, ang laki ng kayod. Ayun o. So, kung papalitan natin ng bagong block yan, sisirain niya. So, papalitan ng bagong connecting rod, o kaya naman, kung makakakuha tayo ng buo, sigunyal na. Bibiyakin natin yung sa gitna. Tatanggalin natin yung magneto, stator, tapos yung cover ng oil pump. Tapos unti-unti na natin tornilyo babaklasin natin. Tapos yung magsugot, halos lahat talaga. Pagbibiyakin natin yung pinaka crankshell natin. Si Boss Pau, nabanatan niya na yung transmission. Gano'ng karaming tubig to? Parang gusto kong magkape Krema. Krema di putan. Napapamura na lang yung may-ari. Lalay. Ayun o. Oh yeah. Pa-flashing tayo niya. Bearing. Grabe. Crema, great taste white. Oh yeah. Ito yung main gear, secondary, yung axle, halos pati transmission. Mabuti mga kay Pao. Bibiyakin na natin to. Ayun natin. Hindi. Oh yeah. Tubig na sa Transmission. Ayan ang ating transmission. Lahat makabilit. Gasolina. Gasolina. Maliyaban na. Paano yan? Tanggalin mo yan. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. So ayan mga kamerks, after ma-degrease natin yung crankshell, ito na yung bagong sigunyal, yung crankshaft nating pang MIUI 125. So okay na yan, kinuha ko lang yung gear, tapos ito sasalpak natin yan, i-hit gun natin yan para masalpak natin tong bagong crankshaft. So make sure lang talaga na balance yung pinaka crankshaft natin once na isalpak natin yan, dahil lilinisin pa natin yung pinaka, i-surface pa natin yan, yung pinaka gitna, para malagyan natin ng tribad o kaya liquid gasket para masilyado talaga natin na walang tagas ang ating crankshell. So ganyan, gamit lang kayo ng 400 grit na liha, tapos re-repaste kayo ng ganyan, 3 band lang na liquid gasket ang kailangan nyo, tapos patuyuin nyo saglit, then yun, pwede nyo isalpak yung crank na kabila
para naman mag-fit na yung pinakadalawang crank natin. Then kailangan nyo palang initan yan kung may torch kayo o kaya naman pinaka heat gun na blower bago nyo salpak yung crank para naman swabing-swabe yung clearance ng inyong bearing. Hindi na kayo magpipress ng pukpok. Kusa na siyang lalapat once na mainit talaga yung pinaka crankshell nyo. Then ayan, pagdating naman sa oil pump mga kamerks, make sure lang gumagana talaga yung oil pump nyo. Mache-check nyo yan once na masalpak nyo yung pinaka head. Meron dun na 8mm na bolt sa ibabaw. Doon pwede nyo ma-check kung umaakyat talaga yung langis paakyat sa inyong head. So far okay naman yung kanyang mga bearing, then yung gearing hindi naman siya masyadong na-damage. Ngayon, pinalashing na lang natin siya, nilinis muna ng gasolina para matanggal yung pinakatubig na natira sa mga langis, yung naghalong langis tsaka tubig. Ngayon, kailangan talagang linisin yan, tapos applyan ng bagong langis. Tapos magpa-flashing ka doon ng 500 kilometers tapos palitan mo agad yon para naman okay ulit yung pinakalangis na magsisirculate sa inyong transmission. Isa rin sa dapat maintenance itong brake system sa likod. Dapat make sure na hindi nag-stack up yung brake arm nyo sa likod. Lalagyan nyo ng onting oil yan para naman safe yung pagpreno nyo sa likod at makapit yung pinaka brake shoe nyo. Then ay mga kamerks, pinalitan na natin ng bagong block, bagong piston ring, halos buong internals ng head niya pinapalitan na para naman safe siya. Then wala na din tayong kaba-kaba pag set ng ating timing. So possible kasi tamaan talaga yung mga internals niya once na malusong talaga sa baha dahil
napalitan pala ng langis ito, yung pinaka-engine niya pinasok din. So pinalashing lang yon, tapos bago dalhin sa akin, napalitan ng langis yun. Ang problema, hindi naman na-check yung pinaka-head natin, hindi rin na-check yung pinaka-engine. Then dinala lang sa akin, basta mapa-under talaga yung pinaka-motor. Ngayon upon checking, yan, nakita natin talaga na dapat refresh na din talaga yung engine niya dahil nagtutong na yung mga carbon deposit sa kanyang head. Then pati yung cam bearing niya sa may pinaka-head, pinalitan na din natin kasi nadama ito nung nabasa yung pinaka-engine. Kasi ang mga bearing natin, once na mabasa talaga, may tendency talagang umalog siya. Kaya yan, papalitan natin ng bago para naman smooth yung bagong camshaft natin na ilalagay. Then pati yung intake at exhaust valve natin, pinalitan na natin. Pati yung valve seal niya para makasigurado tayo na hindi na magbabawas yung langis niya. Then pati yung barbula, hinasa na lang din natin yan para umupo dun sa pinaka valve seat natin para walang singaw na mangyari. Then yung compression rate niya, accurate pa rin, mas maganda kumpara dun sa dati niyang compression rate. Then pagdating naman sa timing, nasa manual na yan, yung clearance ng valve timing tsaka pinaka intake exhaust natin nasa ilalim din ng upuan nyo, naka-indicate yon. Filler gauge lang gagamitin nyo doon para naman alam nyo din yung clearance ng barbula between intake at tsaka sa exhaust valve. Then ito yung epekto ng degreaser natin mga kamerks. Halos nalinis na natin yung head. Sa mga magtataka kayo, hindi po bago yung head na yan. Nilinis lang natin ng ultimate degreaser yan. Kanina medyo ma-brown yan. Then puno ng carbon deposit yung pinaka-head nya. So binabaran lang natin ng degreaser. Yan, mabibili nyo po yan sa may Shopee. Meron na po tayo yan. Available na po yan. 250 pesos per liter. Sobrang ganda po talaga yan. Magagamit nyo yan once na panlinis ng CVT. Yan, tulad po niyan, throttle body, pati na sa head. Malaking tulong po yan sa paggawa namin. Mas mabilis talagang linisin, then nare-restore niya yung pinakakulay. Nababalik niya talaga sa dati para naman refresh na refresh talaga yung engine ng customer natin. Alright, testing tayo. Ito yung magic susi. Check engine. Alright mga kamerks, ito naman na ating ultimate degreaser. So available yan sa ating Shopee shop. Then nasa description below na ang ating link para naman makita nyo kung saan nyo ipapurchase ang ating product.
So simpleng-simple lang ang ating ultimate degreaser. Ginagamit natin talaga yan pan-degreasing, pantanggal ng mild na kalawang. Then simple lang talaga gamitin, tubig lang talaga pinambabanlaw yan. Kahit puro na i-apply nyo yan sa mga CVT nyo, throttle body, yan, lalo na yan sa mga brake shoe, ginagamit ko talaga yan panglinis. Napaka-importante yan, lalo na sa side ng crankshell. Kung gusto nyong paputiin, pwede yan. Apply nyo lang yan, banlaw ng tubig, then pwede nyo nang tuyuin. So sa mga bakal, pag metal part naman na restore nyo na, pwede nyong applyan ng onting oil para naman ma-prevent nyo ulit yung pagkakalawang nya. So anti-corrosion yung pinaka langis.